weekly task nitong nakaraang linggo kung saan kailangang maniwala ng mga housemates na magkasintahan sina Robert Huica, nanalo ang House 8. Kayo, sa pangalawang pagkakataon, ay nagwagi sa inyong weekly task. Kaya't hanggang kinabukasan, masaya pa rin ang mga housemates. Umagang-umaga, nag-iindakan. Delio, belly dancing ba yung ginagawa mo o gutom lang? Lalong sumayang lahat nang makapag-weekly shopping na sila. Ano kayang mararamdaman ng taga-House A kapag narinig nila na natalo sa weekly task ang kanilang mga kapitbahay? Kayo, housemates, sa pangalawang pagkakataon, ay nabigo sa inyong weekly task. Ngunit, Hindi ko narinig sa tinapot. kanina hapon, kinausap ako ng isang housemate ninyo kung maaari siyang gumawa ng isang sakripisyo para magkaroon pa rin kayo ng budget sa susunod na linggo. Napagkasunduan namin na ang ibibigay ko ay 50% lamang ng inyong weekly budget kung makakatayo siya ng tuwid at hindi makakaupo sa loob ng 12 oras. Siguro may problema yun sa kamay. Eh, Nasaksihan niyo naman siguro ang ginawang pagsasakripisyo ni Patrick. Ngayon, housemates, para sa susunod na linggo, kayo ay makakatanggap ng kalahati o 50% ng inyong weekly budget. Tol, ang hirap tol. Biro mo naman ha sa... Hindi ko kaya yan, honestly. Ako, di kaya na ako. 12 hours? 12 hours, yeah. I mean, I can do that. You can do that with the hour help. Hindi ko alam, di ko na-try yun. Sa work ko, nakatayo ako na magdamag. 6 hours, mas hirap na. Nagtatrabaho si Johan sa isang restaurant kaya't kinakailangan niyang tumayo ng 6 hours straight. Sa House B, pinarinig naman ang pagkapanalo sa weekly task ng House A. Nais kong ipaalam sa inyong lahat na kayo, sa pangalawang pagkakataon, ay nagwagi sa inyong weekly task. Okay na yun, at least makakadayo tayo. Hindi. Mananalo rin tayo, don't worry. Oo, mahaba pa ano ka ba? Mahaba pa ang... Gusto ko dumating yung time na group tayo. Maglaban yung Darren here. Ah, then. Parang bittersweet, but I'm here now, so my alliance has to be with this house. Gaya nga ng sabi ko, meron akong bonds sa mga... Kasi silang unang kong nakilala eh. So may special bond na hindi mawawala, but at the same time, andito ako ngayon. And this is a competition, so in some ways, kailangan ko na harapin sila at kalabanin. Ilang sandali pa pinatawag ni Kuya ang ilang girl housemates sa House B. Ngayon na ang panahon para kayo ay gumawa ng inyong grocery list. Dahil si Patrick ang naging dahilan kung bakit ako pumayag na ipagkaloob muli sa inyo ang inyong budget na 50%. Siya ang mamimili kung ano ang kakailanganin ng buong bahay. Hindi kayo maaaring pumili o magdikta kung ano man ang gusto niyang piliin. Uy, cookies. Choco chip. Choco chip. 76.50. Napapatingis yan. Natatakot ako eh. Baka mawalan tayo ng budget sa ano eh. Pagkain. Go. Longganisa. Gusto niyo? Ikaw na. Ikaw ang bahala. Ikaw ang bahala. Hindi naman kami pwede. Yung pang-breakfast yan, hindi natin lahat. Dalian mo 20 minutes lang. Kala mo mas mabilis ang 20 minutes. Cigarettes. Pork liver. Sa gitna ng grocery shopping, kapansin-pansin ang pag-alis ni Tom sa grupo. I was bothered na yung mga kasama ko, na iba yung nagpaparinig. Sinabi ko nga kay Kat, I was like, nagpaparinig pa yung iba, parang gano'n. Not to be bitter pa, pero parang hindi nila kailangan na gumawa ng ganun kasi dapat nga wala kaming pagkain. Eh. Di ba? Kahit I know it's for the group, pero it's Pat's decision kasi siya yung nakakuha. And siguro naman he's not gonna be selfish about it. Nagsakripisyo nga siya para sa amin eh. Siguro he's not gonna be selfish
na kukunin lang niya yung makakabuti sa kanya. Siguro iniisip niya man, nagkampante ako na iniisip niya naman yung buong grupo namin, hindi lang yung sarili niya. Fair naman po. Pero nag-alala lang po, baka kasi may makalimutan siya o baka meron, kasi po mag-isa lang siya, so mape-pressure po siya. Nagulat po ako, tsaka nahihiya. Sana lang po, hindi ko kasi alam kung ano yung mga gusto nila, kuya eh. Pero inisip ko na lang yung mga kailangan muna. Matapos ang weekly shopping, sinabi ni Yuri kay Patrick ang kanyang iniisip. Walang sisihan kasi mahirap yan eh. Tsaka, unfair sa inyo. At hindi. Unfair sa inyo na iniisip nyo yung kapakanan namin habang naghihirap kayo. Yun unfair talaga na sobra. Friends na ba kayo ni Tom? Ayaw ko tumingin. Natatakot ako sa kanya. Friends kami nito. Oo, ngayon na. Ibig mo sabihin, Ngayon na ba? okay na si Tom? Okay na ba kayo ngayon? Ang problema lang kay Tom, hindi niya kayang i-control yung emotion. Masyado Promise. siyang madaling Hindi magalit, niya. matuwa. Sa girls' bedroom, si Tom pa rin ang pinag-uusapan. Natatakot ako kay Tom pag wala siya sa mood. Ako rin. Ayoko nga lumapit. Baka kakarating niya ako. Matutulog tayo buong season. Nagliligpit na sila ng bahay, no? Parang... Tapos tayo nakaganon. Ariel. Natamaan kay Tom. Ariel. Ano ba? Sa boys' bedroom, sinabi ni Tom kay Jimson ang kanyang saloobin. Isang side lang lagi nakikita nila kasi yung situation laging ganun eh. It always calls for like a line mood. Eh, kesyo naman, lagi akong seryoso. Di ba? Hindi mo naman mabalance kasi pag nag-iiyakan, seryoso naman ako. Hindi naman ako nangaasa na, di ba? Kasi the situation calls for being serious. Ilang saglit pa ay naghahanda na ng hapunan sina Hermes at Jimson. Masarap din yung may Hindi, masarap talaga. Ang sarap-sarap. Maging si Kat, sarap na sarap sa pagkain. Masarap silang masarap. Contrast, maalat, matatamis. Perfect. Pero si Jimson, iba ang pagkakaintindi sa reaksyon ni Kat. Napansin ito ng ibang mga housemates. At saka si tahimik din yun, ha? Si, Yung mag-asawa. parati naman silang tahimik. Hindi, sila, parang hindi... Ewan ko. nag-away? Hindi ko alam, ha? Tahimik si Jim, tapos kanina, di ba yung sinasabi niyo? Di nga masarap, sabi ganun, gumaganon 2 beses, gumanon sa akin si Kat, di ba? Oo. Tapos gumaganon din siya, di ba? Tapos sabi niya, ba't parang yung lang? Parang sa'yo Hindi lang ko ang nga alam masarap. kaya lagi yung ginakausap si Jim, baka sakit ako. Napansin ko nga kasi parang yung sinasabi, masarap ang luto ni Hermes. Masarap ang luto ni Hermes. Tapos yung luto ni Jim, hindi niya pinapansin. Oh my God. Ako nga parang, oh my God, girl, pansinin mo ang luto ng asawa mo. Hindi, tapos sabi Kung ko- ayaw mo masaktan. Tapos Hindi, iniisip. nagselos lang talaga siya kasi ikaw ang crush ni diba? Hindi, sabi kasi nila kahapon, bawal ang asawa. Sabi kasi niya, sabi ni Patrick, sabi niya, wala ka sa asawa dito. Sabi niya. Hindi, pero ayoko na isipin ni Jim na lumalayo ko sa kanya, di ba? Ano lang, pag kailangan, pero wag masyado. Iwas lang. Pero wag mo na siya i-confront. Oo, hindi. Yung ginagawa niyo. Ariel at Yel, nag-uusap kayo habang nakatulukbong sa kumot. Bawal yan. Violation yan. Yan. Po, Marian, pumunta kayo sa confession room. Oh no. Dali ninyo ang rule book. Bakit ko kayo pinatawag dito? Bigla po kasi kami napasap under the comforter po. Noong isang araw lang, kung natatandaan ninyo, ay nagpataw ako ng parusa sa mga violations na ginawa sa aking bahay. Nalulungkot ako dahil mukhang wala kayong natututunan. Ano ang dahilan kung bakit kinailangan niyo pang labagin ang aking kautusan at alituntunin sa loob ng aking bahay? Pero po, kasi pag nagkakatuwang po kami na tawa kami ng tawa, tapos biglang papasok po kami sa kwarto, tapos magkukwentuhan po. Tapos parang nakakalimutan dahil po sa sobrang yung nagkukwentuhan po kami. Mali ang ginawa ninyo. At bawat pagkakamali ay may karampatang parusa.
hindi ka tanga. Huwag mo sabihin ganyan. Well, this is the time na kailangan mong mag-trust. Oo, totoo yun. Pray ako para hindi ko makakalimutan. I have 5-finger prayers. Ito, di ba ganito? This is the person you truly love. Yung family mo, yung strength mo, di ba ganun siya? Tapos ito, the person who teaches you. Tapos ngayon, yung mga teachers natin, gano'n. At kayo rin, di ba? May teachers. Meron akong nalalaman sa inyo, gano'n. May teachers si Big Brother din. Tapos ito, pinakamasarap. Tinali mo na naman siya. Ilang sandali pa'y dumating na rin ang kanina'y mainit ang ulo na si Tom para anuin ang mga kaibigan. Tommy!